So, yan po mismo sa Talk to the People. No? Si Duterte mismo, nagsabi niyan sa Talk to the People. At yan po ay kalat na sa social media. Yan ay ilang beses na, no? na i-post sa social media ng sino-sinong mga vlogger, influencer, at ng mga mainstream media. Di ba? Ginagaya ko lang si Lucring, no? Ginagaya ko lang si Lucring, 'di ba? Alam niyo kung sinong Lucring? Si Sara Duterte. Lucring 'yun eh. So ginagaya lang natin, ginagaya natin. Kasi ano 'yun eh, biruin mo, abogado, vice president. Pero kung mag-asta, talo na kayo. Sa akin na lahat. Yung si Lucring eh. May video ako niyan. Madami. Marami siya mga instances na ganyan siya. Kasi siya ay Lucring. Diba? Lucring. Diba? Yun ang katotohanan. Siya ay si Lucring. Ano sabi sa rally? Sara Baliw. Yun yung sabi sa rally. Narinig niyo ba? O gusto niyo parinig ko sa'yo? Parinig ko sa inyo. Dali, hanapin ko ha. Hanapin natin. Galit na galit yung mga tao eh. No? Kay Sara, galit na galit sa kanya. Hanapin natin. Sara Baliw. Yan. Hanapin natin ha. Hanapin natin. Sara Baliw. Sabi pa nga, Sara Baliw, dalhin sa mental. Sinabi. Yung dalhin sa mental. Sara, dalhin sa mental. Ayun. So, ang sabi pala ay Sara Duterte, ipasok sa mental. Diba? Ipasok daw sa mental. Ipasok sa mental. Diba? Ipasok daw sa mental. Sara Duterte, ipasok sa mental. Sara Duterte, ipasok sa mental. Sabi niya putol-putol daw. Hindi panoorin mo yung buo. Alam nga namang ipalabas ko dito yung buo. Anong oras tayong matatapos? Bugok. Manang-mana ka sa idolo mo. Bugok din. Magla-live ako, ipapalabas ko buo. Gusto mo makopyright ako? Ugok. Ay nako. Bakit mabobo ang mga DDS? Manang-mana sa kanilang idolo, bugok. Grabe. Napakabugok talaga. Bakit nauso ang mga DDS, no? Dapat walang DDS sa mundo. Kasi itong mga DDS ang nagpapagulo sa mundo natin. Maganda ang mundo natin, maganda ang Pilipinas, pero nung nagkaroon ng DDS, ayun, pumangit, no? Kasi mga bugok kasi sila. Yan. So, yan ang sinasabi ni Panfilo Lacson, no? Why are you so protective of Diskaya? Lacson asked Marcoleta. So, mga kaibigan, nakikita ko dito, no? Hindi kaya may takot si Marcoleta kasi congressman ito eh. Nung panahon ni Duterte, congressman to eh. Hindi kaya natatakot siya na baka mamaya lumabas yung kanyang pangalan? Na baka maikanta siya? Kasi nagtataka, mga kaibigan, buong Pilipinas na nagtataka, bakit napaka-protective niya sa mga Diskaya? At bakit gustong-gusto niya na ang mga Diskaya ay ilagay sa witness protection ng DOJ? Na kahit hindi magbalik ng pera, sabi niya, hindi na daw kailangan magbalik ng pera.
Pero inyo, mga kaibigan, Marcoleta, protektor ng magnanakaw. Tingnan nyo yan. Nakakahiya siya sa INC, mga kaibigan. Nakakahiya siya sa INC. Pinoprotektahan niya ang magnanakaw. At sabi niya, hindi na daw kailangan magsuli ng pera. Kakahiya, guys. Diba? Talagang nakakahiya. Sabi niya, no, meron po kayong punto dyan. Opo, no? Correct po kayo. May punto po talaga tayo. Yan. Miley 143, perfectly said, ma'am. Salamat, Miley. Yan. Okay, no? So, tuloy natin. So, makikita natin, mga kaibigan, na marami na po, no? Talagang dahil po sa ginawang ito ng ating Pangulo na in-expose po niya ito, guys, no? Madami po ay namula talaga ang mga mata, no? Namulat ang mga mata. At naging ano na po, mga kaibigan, naging kumbaga, naging concern na po, no, ang mga mamamayang Pilipino dahil po dito mulat na ang mga mata ng mga Pilipino, no? So, ayun si Henry, sabi po ni Henry Alcantara, 150 million napunta kay Senator Joel mula sa... My God, ang laki niyan. What? 150 million ang napunta kay Senator Villanueva? OMG! Ano ito? Bakit ganon? May gulay, mga kaibigan. Ay, ang laki ng napunta kay Senator Marcoleta Villanueva. Grabe, mga kaibigan. Kung totoo man talaga ito, kung mapatunayan sa korte, kasi mga kaibigan, ano na siya inano na po kakasuhan, no, ng DOJ, no? Si Villanueva, si Estrada, si Saldico, yung isang kongresista na babae, tapos yung mga district engineer, no? So kakasuhan po. So kung ito man ay totoo, mga kaibigan, at talagang mapatunayan to, nakakahiya ito, mga kaibigan. GIL to eh. Jesus is Lord to. Kakahiya yan, mga kaibigan. Iskandalo yan, guys. Madadrag yung kanyang church, yung church nila. Iskandalo yan. Jesus is Lord yan. Nagpapastor pa yan, mga kaibigan, no, sa kanilang church. Jesus is Lord. Kakahiya to, guys, kung sakaling ito ay talagang mapatunayan, no, sa korte. Kasi kakasuhan na to eh. Sabi, ang halagang 150 ay dinala ko sa isang rest house sa barangay Igulot, Bukawi, Bulacan, na iniwan ko po sa tao niya na si Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay Boss Senator Joel. Tulong lamang iyon para sa future na plano niya, nakasaad sa sworn statement ni Henry Alcantara. So, mga kaibigan, ito. Just in case, mga kaibigan, na etong 150 million ay kusang loob na binigay ni Alcantara. Just in case, kusang loob na binigay ni Alcantara, etong 150 million kay Joel Villanueva. Kung ako, si Joel Villanueva, tatanggihan ko yan. Unang-una sa lahat, iisipin ko, mga kaibigan, sandali, bakit mo ako binibigyan ito? Unang-una sa lahat, saan to galing? Pera mo ba to? At kahit sabihin pang pera mo yan,
kung sakaling pera mo yan, hindi ko pa rin yan tatanggapin. Dahil yan ay bribery. Public official ako. No? Halimbawa, kung ako si Villanueva, hindi ko talaga tatanggapin yan, guys. Sabihin ko na sa inyo ang totoo. Huwag niyong sabihin sa akin plastic ako, pero hindi ko talaga yan tatanggapin. Dahil bribery yan. Public official ako. Bakit mo ako bibigyan? Dudungisan mo ang pangalan ko? Ano? Bibigyan mo ako dahil pagdating ng araw, hihingi ka ng pabor? Maraming papasok sa isipan ko, mga kaibigan. Unang-una sa lahat, bawal yan. Nasa batas yan, bawal. Yan ay suhol. Kasi pwedeng sabihin ni Villanueva na, ay, hindi ko naman hiningi yan eh. Pagdating sa korte, pwede niyang sabihin, ay, hindi ko naman hiningi yan eh. Ang tanong, kung hindi mo talaga yan hiningi, tinanggihan mo ba? Dapat ang gagawin mo dapat, tanggihan mo, tawagan mo yung tao na yan, pagalitan mo at isampal mo sa pagmumukha niya at sabihin mo, hoy, hindi mo ako mababayaran. Pagkatapos sabay, kasuhan mo ng bribery. Yun ang dapat na ginawa ni Joel Villanueva. Hindi niya pwedeng sabihin na, ay, ibinigay lang sa akin yan eh, tinanggap ko. Hindi pwede yun. Diba? Kaya mga kaibigan, kasi sinabi dito ni Alcantara na sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, Senator Joel. Tulong lamang iyon para sa future na plano niya. Nakasaad sa sworn statement ni Henry Alcantara. So mali pa rin yun. Kahit masabihin niya na kusang loob niyang binigay, na kusang loob yun binigay ni Alcantara sa kanya, na hindi naman niya hiningi, kahit anong paliwanag niya dito. Mali pa rin ang kanyang ginawa. Dahil unang-una sa lahat, saan galing ang pera? Bakit ka binibigyan ng pera? Anong ibig sabihin yan? Anong motibo mo? Senador ka ng Pilipinas, bibigyan ka ng pera para saan? Para pag may pabor? Pag merong proyekto? Diba? So, dapat ganun ang mindset. Dapat hindi niya tinanggap. Pinatawag niya dapat yan si Alcantara. Pagkatapos, sinampal niya yung pera sa mukha. Tapos, sabay, kasuhan. Yun ang tama niyang gawin. Diba? Kasi insulto yan, mga kaibigan. Insulto yan eh. Yung tatapalan ka ng pera, bibigyan ka ng pera, insulto yan. Totoo lang, mga kaibigan, insulto yan. Sa pagkatao mo. May ibig sabihin, nabibili ka ng pera. Sa mga DDS, hindi yan insulto kasi sanay naman sila na pera-pera lang sa mga DDS. Pero sa amin, ng mga Marcos, hindi pwede yan. Insulto yan. Hindi kami tatanggap niyan. Diba? Mga DDS, okay lang yan. Kasi talagang ang mga DDS ay talagang sanay sila sa pagtanggap ng pera. Sanay sila sa mga bribe. Si Sara Duterte nga, diba? Binigyan ng 9 envelopes si Mercado, Yusek Mercado, binigyan ng 9 envelopes, naglalamang 50,000. Yung isa pang Yusek na umamin din, 9 months, binigyan siya. 9 months ba yun? O 4 times? Mga ganyan, no? Binigyan din siya ng envelope, 25,000 naman daw ang laman. Meron pang isang umamin na binigyan din. Bribery. Ugali ng mga Duterte ang mag-bribe. Nagbibigay sila ng pera sa kanilang mga empleyado para kapag meron silang gusto na ipagawa, mapaforce yung kanyang mga empleyado. Pero pagdating kay Yusek Mercado, hindi niya nabayaran. Anong ginawa ni Yusek Mercado? Tinanggap yung sobre na may lamang 50,000, 9 months, itinago lang ni Yusek Mercado yung sobre, hindi niya alam magkano ang laman. Tapos, nagtanong siya kasi naguguluhan na siya, hindi na siya makatulog. Nagtanong siya,
gusto daw niya ibalik, no? Yung pera. Kaso nahihiya naman siya kay Sara Duterte. Baka sabihin, yabang naman ito,